po yung ating update Monday. So, ayan, tinanggal na po namin yung formas nung baluster. Ayan. Mano-mano po kasi namin yung binuhusan yung sa taas. Ayan, yung tawag dyan, pasimano. So, ayan po makikita nyo, naka-inside gutter po tayo. Naka-inside gutter tayo para pwede tayo masita. Pero nasita pa rin dahil sa pangalawang pagbaba yung canopy. Pero ano po yan, under negotiation. So ayan po yung, kaya po siya ganyan kasi po itatiles po yan, kaya po siya rough. Itatiles po yan galing taas pababa. Then ito po yung napiling design ni mom ng kanyang grills. So ang ginamit po namin dyan ay yung solid na yung square bar na 12mm. So yung design galing kay mom, yung gagamitin klase ng bakal galing kay ma'am. So, yun po. Baga, lahat po yan ay galing sa aming kliyente. Pagdating po sa design, doon sa gagamitin materials, so napag-usapan po yan. So, sa design, sa kliyente na po yan, sinusunod lang po na. So, dito po, yan, tinatapos. Medyo maano siya gawin, matagal, kasi nga, makita nyo yan. So, putol-putol siya. Puputol ulit, bago i-welding, puputol ulit. Hindi siya yung isang diretso na gano'n. Na yun, mas madali kasi yun. Pag nagputol ka ng isang mahaba, ano na siya, kumbaga, i-welding mo na lang. Ito, magpuputol-putol ka pa talaga. Susukat ka, puputol. Tapos, i-ano mo, tapos i-align mo siya. Siyempre, ginagamitan niya ng tansi. Para po nakalinya yan. Yan. Kumbaga, babata ka ng tansi pagkatapos pupunta doon. Then, kuguhitan ng pencil. Then, tatanggalin si tansi para yun ang sundan na. Para po hindi siya, para po naka-align siya. So, yun siya. Dito, then, babawian doon. Then, sa baba ulit gano'n. Then, dito po, ganyan din po ang gagawin. Dito. So, dito din siya. Para po yung, dito din siya. Nakapatong din po siya dito. Tapos siya, nagsisimula na rin mag-skim coat. So, ito kung mapansin nyo, hindi pa kami nagdalatag, di ba po? Kasi po, nagdoble pa kami waterproofing sa taas. Kasi, ititest namin yan. Pero yan ay tested na yan nung nauna, may video na kami yan. Ang nagdilik lang po talaga dito, ito yung pader na to. Yan, so pag naipunan po dun, so nagano yan. So ang ginagawa namin dun, ganito height, sinasama namin siya sa waterproofing. Kasi yung sa pader po sa ipik. So yan po. Kapag may tubig po yung loob, dito po siya tumataga sa pader na to. Dito sa loob. Yan. Yan. So, sinasama namin siya May halo ka pa, Mark? Sinasama namin siya kaya nito, waterproofing. So, dito sa taas. So, dinoble pa kasi namin itong waterproofing. Tapos yung natira na, yung sa baba na tiles, na nakaraan, na waterproofing din natin yung 30 na yan. So, ayan po, nalagyan siya. So, tapos na siya. Bagay yun na lang yung sasabunan at saka yung flooring. So, dinoble pa namin siya waterproofing din bukas iti-test yan. Mag-layout muna sa baba, iuwanan muna to kasi iti-test to. Bukas kasi matutuyo to, so iti-test siya. Lalagyan ng tubig, then titingnan sa baba. Pero sabi ko nga, dati pa man, nung wala pa itong waterproofing, may naka-imbak na yan dyan ng tubig. So, may video ko dun. Sa previous na yun, may video ako na may imbak yan na tubig, din tinignan ko sa baba. So, walang leak. So, para sure lang tayo, nag-waterproofing pa rin kami. Bago mag-try. Sa pangalawang patong na yan, kasi nung Saturday ay naka-waterproofing yun. So, inulit lang po namin ngayong umulan. Then, bukas ng umaga, uulitin ulit. Ay, uulitin, babara na po ng tubig. So, same po dito sa may open area. Ito kasi ay magiging laundry ni ma'am. So, dito nakapag-skim coat na yun. So, yan. Ito yung sinasabi ko po. Kasi pader yan ang ipit. Yan. Sinasama namin siya pag waterproof. Yung na yan. Yung gilid na yan. Kasi nga po, pag naimbak sa tubig, yan siya kumakapas.
papunta dito sa loob. So, same dito. So, ayun nga. Medyo basa pa. So, ayan. Dito. So, ayun po. Yan. Inaano namin yan. Kasi yan po yung pumabagas doon ng tubig. Yan. Same po dito. Para po, ano siya, hindi na ano doon yung tubig. Kasi nung nag-ano to, nung may tubig to, doon siya tumabagas. So, sa pader nito, sa baba. Doon siya sinisip-sip. So, ayun. So, ito po yung sa baluster ni ma'am. So, kami na lang kasi yung nagbuhos nito. So, yan. Then, dito kasi lalagyan namin dito is panril. Then, dito po, yan, nagsisimula ng magkasa ng kwarto. Para po sa kwarto, nagsisimula ng yan, saksakan. Sakad po yan. Then, dito. Maglilinis na sila kasi mag-uuwi na kami. So, ayan. Pero hindi pa po yan lahat tawag dito, Bert? Naka-rebate. May ano lang po yan, may mga ilang rebate lang para po hindi matumba. Bukas po yan i-rebate ng buo. Ayan po. May saksakan din po dito. Man yung magiging outlet na isa, dalawa din. Yung isa para sa wall pan na request naman. So yan po ang aming update ngayong Monday. Yan, ito po siya ngayon as of 9 AM. So dumaan lang ako para i-check lang talaga siya. Naghahatid ako sa ano ko. So, ayan na siya, oh. Hanggang doon na yung tubig. Diba po kahapon, umalis kami hanggang dito po yan. Yung basa. So, check natin sa baba kung may tagas. Tinitingnan ko yung tagas, ma'am. So far, wala naman. Opo, ayun nga. Very good. Ibabad pa muna natin na isang araw. Kasi yan. natitirahin. Opo, sige po. Oh. Yan. Yan, ma'am. Ibabad pa namin yan ulit. Isang araw. Ayan. Dadagdagan pa namin yung tubig doon. Para po talagang Hanggang dito sa dulo. Pero sa dito tubig. naman lahat ang Oo, pero kumunti nga yung tubig, no? Ibig sabihin, umano, sumisip-sip din, di ba? Umano dito, pumasok kasi yung tubo, pinutol ko. Yung Sa floor drain. Kaya pala kalahati na lang natira. Ayan po. Baran pa po namin yan ulit, ma'am. Ayan, nakita na nga ni ma'am eh. Yung tuyo. Ayan. Sinig ko nga agad dito, ma'am. Opo. Kahit yung sa ano, Dito wala naman kasi sa ano yan. Oo, di ba pinahabol nga lang natin to, nung Sa taas naman yan eh. Oo, nung pinaano din ni ma'am, tawag nito, revise. So, hinabol lang yan butas. So, wala. Inuusan din to ni Pipi na. Sa gilid. Oh.